Nawala ng trabaho ang dalagang si Don matapos magsara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Wala siyang ibang pagpipilian kundi mamasukan bilang katulong sa mansyon ng mga Oliveros. Dito'y nakilala niya ang matinik na playboy na si Midnight Oliveros. Isang araw habang nililinis ang kwarto nito'y, hindi niya inaasahang pumasok doon ang binata. Nabitawan tuloy niya ang mop at nasapul niya ito sa ulo. Hindi magandang unang pagkikita. Subalit tila ba na intriga ang binata sa nangyaring yun at nagka-interes sa dalaga. Mahulog kaya si Don sa karisma ni Midnight, gayong sinabi niya sa kanyang sarili na never siyang iibig sa isang playboy. Don, ano na ang plano mo ngayon? Ang hirap ng sitwasyon mo, lalo na't biglaan ang pagsara ng kumpanya. Nag-aalalang saad ni Trixie habang nakatingin kay Don na nakadapa sa kama nito. Nakanguso habang tinitignan ang notebook nito kung saan nakasulat ang mga bills. Bumuntong hininga si Don. Hindi ko pa alam, Trixie. Hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula. Nahihirapan ako. Pero may konting ipon pa naman ako dito pambayad sa mga bills ko. Oo, pero hanggang kailan tatagal ang ipon mo? Ang dami mong pangarap, lalo na yung gusto mong accounting firm. Paano mo yun masisimulan kung ngayon pa lang hirap ka na? Alam mo bang ang magbukas ng sariling accounting firm ay parang suntok sa buwan na para sa akin ngayon? Gustong-gusto kong tuparin yung Trixie, pero ang hirap-hirap niya. Pakiramdam ko, hindi ko na magagawa. Pinag-cruise nito ang mga braso at tinaasan siya ng kilay. Don, kung may taong makakagawa niyan, ikaw yun. Napakasipag mo kaya. Kung tutuusin, kaya mo naman magawa niyan agad ng solusyon. Sinarado ng kumpanya, pero hindi ibig sabihin wala ka ng halaga at ang pangarap mo. Napabuntong hininga si Don at nagkibit balikat. Oo nga, pero iba kasi Trixie. Ang dami kong kailangang asikasuhin. Business permit, opisina, tapos yung software na gagamitin. Hindi ko rin alam kung saan ako magsisimula. Kulang na kulang talaga ang savings ko. Tumango si Trixie at nahiga din sa tabi niya. Teka lang, nakalimutan mo yatang nandito ako. May naipon naman ako doon. Kung gusto mo, pautangin kita para makapagsimula ka. Napatingin si Don sa kaibigan. Nagulat sa sinabi nito. Ano? Pauutangin? Trixie, ayoko. Ayoko ng ganyan. Hindi naman kita pwedeng gamitin para lang sa pangarap ko. Ngumiti si Trixie. Tumagilid ng higa para tignan siya. Hoy, ano ka ba? Hindi mo naman ako ginagamit. Sa totoo lang, investment na rin yan para sa akin. Alam kong magtatagumpay ka. At saka, hindi ko naman kailangan ng bayad agad-agad. Pwede nating pag-usapan kung paano mo babayaran kapag kumikita na ang firm mo. Sandaling natahimik si Don. Napatitig sa kisame niya. Ang bait mo talaga, Trixie. Pero ayoko pa rin talaga eh. Paano kung mag-fail ako? Hindi ko yata matitiis na madamay ka sa problema ko. Umiling si Trixie. Biglang sumeryoso ito nang titigan siya. Don, mas mabibigo ka kung hindi mo susubukan. Yes, it's too risky to start a business without a capital. But Don, minsan kailangan mo ring sumugal. Tiwala lang. Kung gusto mo, tutulungan pa kita sa pagplano. Alam mo naman, magaling din ako sa research at marketing, hindi ba? Partner na tayo kung tutuusin. Hindi agad siya nagsalita. Hanggang sa isang alaala ang bigla niyang naalala. Si Harmony at ang mga sinabi nito noon sa kanya. Napatingin siya kay Trixie at nginitian ito. Tumaas ang kilay nito. Anong ngiti yan? Tigilan mo ako sa ngiti na yan. Parang walang magandang dulot eh. Saka ito umirap pa. Kung gusto mong mabilis makaipon, gawin mo kahit anong trabaho basta disente doon. Kahit maid pa yan, magagawa mo naman yun eh. Para sa pangarap mo. Sa laki magpasweldo ng mga Oliveros, mabilis kang makakaipon. Gawin mo lang ang trabaho, mag-ipon, tapos umalis ka na kapag may sapat ka ng pera. Kaya kung go ka magtrabaho bilang maid, tawagan mo lang ako. Pero wag sa working hour ko
gabi ka na lang tumawag. Sabi ni Harmony sa kanya, saka ito bumungis-ngis. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at hinanap ang pangalan ni Harmony. Kahit tanghali pa'y tinawagan niya na ito. Go na ako sa trabahong sinasabi mo, Harmony. Kailan ako magsisimula? Hindi pa natapos ni Don ang sasabihin nang hampasin siya ni Trixie. Anong magsisimula? Kakatawag mo nga lang kay Harmony? Nilapit ni Trixie ang tenga sa cellphone. Pero oo nga, Harmony. Kailan siya magsisimula? Napangiwi si Don ang tignan ng kaibigan. Tinulak niya ang mukha nito palayo. Ikaw din, excited ka? Binalik niya ang pansin kay Harmony. So, what now, Harmony? Ano? Bakit ka tumawag ngayon? Hindi niya na ito pinatapos magsalita. Magkano ang sweldo? Kaya ba niyang matupad ang pangarap kong accounting firm? Sweldo agad? Hindi ba pwedeng? Hindi na naman niya ito pinatapos. Ang bagal mong sumagot. Aba, patapusin mo kaya muna ako sa pagsasalita bago ka sumabat dyan. Papatayin ko tong tawag, tsaka ka. May nagsalita sa kabilang linya na para bang pinapakalma ito. Manahimik muna kayo, Lavender at Prim. Bubungangaan ko muna tong kaibigan ko. Continue your chismis there na lang. Prim, please lang yung plato ni Sir Draco, ingatan mo. Kung sakali, nakasampung basag ka na ngayong araw. Sorry, I will be careful starting now. Draco's so scary kasi. Rinig niyang sabi ng isang babae. As if you're scared. Sinusungitan mo nga palagi si Sir eh. Sabat ng isa pang boses. Hanggang sa si Donna ang pinagtuunan ng pansin ni Harmony. At halos isang oras pa nito siyang sinermonan dahil sa pagtawag niya ng ganung oras. Pagkatapos nito'y saka na nito sinagot ang mga tanong niya. Ayan, bukas ka na raw magsimula, sabi ni Sir Cadence. Agahan mo dahil mag-aayos tayo ng mansyon. Dahil darating si Sir Midnight galing Europe. Baka next week. General cleaning ngayon. Oh well, araw-araw naman pala kaming nagde-general cleaning. After years na pananatili sa ibang bansa umuwi rin. Nang ikasal kasi si Sir Cadence ay lumayas na dito. Naiinggit daw siya at sa Europe na lang hahanapin ang forever niya. Pero ayun, inaraw-araw ang paghahanap. Halos siyang laman ng headlines dahil sa pagiging babaero niya. Iba't ibang babae ang kasama. Madaldal na sabi ni Harmony. Hindi niya alam kung humihinga pa ba ito. Napangiwi si Don. Hindi alam kung bakit kailangan pang ikwento sa kanya yon. Kilala niya si Midnight Oliveros. Dahil halos ito ang pinag-uusapan sa kumpanya nila araw-araw. Babaero ngang talaga. Kaya sigurado siyang ayaw niya sa mga ganitong klaseng lalaki. Sige, maaga ako bukas. Tatango-tango siya. Saka sila nagpaalam sa isa't isa. Maaga nga siyang pumunta roon kinabukasan. Pinakilala siya ni Harmony sa ibang maid doon na agad naman niyang nakaklose. Nang araw na yun ay darating si Midnight Oliveros. Kaya siyang nasa kusina at naguhugas ng mga plato. Hanggang sa oras na yon ay hindi pa rin makapaniwala si Don na nagtatrabaho na siya sa mansyon ng mga Oliveros. Napakalaki nun, parang isang palasyo sa mga mata niya. Pero mas hindi niya inaasahan na sa unang araw niya roon ay makakaklose niya ang panglima sa magkakapatid na Oliveros. Si Cadence Oliveros. Iba si Cadence sa magkakapatid. Kung ang lima ay seryoso, si Cadence ay naiiba dahil masyado itong makulit at maingay. Habang naguhugas si Don ay biglang pumasok si Cadence. Don! Tawag ni Cadence sa kanya. Halatang excited pa. Naka-jeans at plain white shirt ito. Ngunit hindi maikakailang ang king kagwapuhan ng binata. Napalingon si Don at ngumiti ng bahagya. Cadence, ano na naman ang kailangan mo? Tanong niya nang nakangiti. Sanay na siya sa madalas na pagsulpot nito, na minsan ay wala namang dahilan. Talagang hilig lang manggulo. Wala. I just wanted to chat. You're the only interesting person in this house. Everyone else is too uptight. And Harmony so masungit tuminaw. Also Prim and Lavender. Hindi naman bawal na mag-usap tayo, hindi ba?
Sagot ni Cadence habang kumukuha ng baso para uminom ng tubig. Naku, baka pagalitan ka ng kuya mo dahil nanggugulo ka na naman dito. Saad ni Don habang pinupunasan ng kamay gamit ang towel. Oh, you mean Draco and Tonic? Don't mind them. They're just grumpy because they can't have fun like I do. And besides, Kuya Storm is the one who's scarier. He's like our family's personal thunderstorm. Tumawa si Cadence at sumandal sa counter. Nakatingin kay Don na para bang aliw na aliw sa bawat kilos niya. Ngumiti lang si Don. Nakilala niya ng personal si Storm nang pumunta ito kasama ang asawa at anak nito. Talagang ang nakakatakot ito. Sa asawa at anak lang yata ito nagiging madaldal at mabait. Pinag-cruise niya ang mga braso dito. Bakit parang ako ang pinupunterya mo ngayon? Wala ka bang ibang kaibigan dito? Manggugulo ka na naman sa akin. Tapos hindi ko na magagawa ang dapat kong gawin. Humanap ka ng kaibigan na kakausapin mo. Friend? You Don? Aren't we friends now? I mean, you're fun to talk to. And you don't treat me like I'm some rich brat. Most people do, you know. Napangiti si Don, pero umiwas siya ng tingin. Sanay na siyang tratuhin ng normal ang lahat, kahit sino pa ang kausap niya. Mga Oliveros naman ang nagsabi na wag silang itratong boss. Gusto nilang maging komportable ang mga maid sa kanila. Gusto ng mga ito na parang magtropa lang ang turingan. Cadence, I'm just here to work. Hindi ko alam kung pwede akong maging kaibigan mo o kahit makipagkwentuhan sa'yo. Baka maapektuhan ang trabaho ko. Pero alam niyang matigas din ang ulo nito. Nakangusong umiling si Cadence. Rules. Don't worry about that. I am not like Kuya Storm, Kuya Cloud, or Kuya Draco. Hindi ko hahayaan na paalisin ka. Ako ang pumasok sa'yo rito, kaya ako lang ang pwedeng magtanggal sa'yo. So be good to me. At talagang kumindat pa sa kanya. Magsasalita pa sana si Don nang biglang may pumasok ulit sa kusina. Sumilip ang seryosong mukha ni Draco Oliveros. Napansin din niya ang pasimpleng patingin-tingin ito sa paligid. Cadence, Kuya Cloud is calling us, now. Malamig na sabi nito habang nakatitig kay Cadence. Can't I just have one moment of peace, Draco? Seriously? Reklamo ni Cadence. Pero agad din itong tumayo nang makitang hindi nagbibiro ang bunsong kapatid. Bago lumabas ay muling tumingin si Cadence kay Don at ngumiti. I'll be back, Don. Don't miss me too much. Napailing na lang si Don habang pinigilan ng huwag matawa. Pagkaalis ng dalawa, bumalik na siya sa ginagawa. Pagkatapos sa kusina ay nagtungo siya sa kwarto ni Midnight Oliveros upang linisin iyon. Ang sabi mamayang gabi pa ang dating nito, kaya hindi niya kailangang magmadali para linisin yun. Lalo na at halos wala naman siyang lilinisin doon. Ang laki talaga ng kwarto niya. Bulong ni Don sa sarili habang pinupunasan ng marble flooring gamit ang mop. Pinagmasdan niya ang paligid mula sa mga modernong kagamitan hanggang sa minimalist na disenyo ng kwarto. Halata ang yaman at klase sa bawat sulok. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis, biglang bumukas ang pinto. Hindi napansin ni Don ang pagbukas nito dahil abala siya sa pagmomop. Dahil sa gulat, nabitawan ni Don ang hawak niyang mop na bumagsak ng diretso sa ulo ng bagong dating. Naku po, pasensya na po sir. Halos mapasigaw si Don habang mabilis niyang pinulot ang mop. Agad niyang binalingan ang lalaking pumasok. Nakangusong nakahawak ito sa ulong tinamaan niya ng mop. Sa unang tingin pa lang, alam na ni Don kung sino ito. Si Midnight Oliveros. Matangkad, gwapo, at may presensyang nakakakaba. Ang kilalang bilyonaryo media mogul, nilaging laman ng balita dahil sa pagiging playboy lifestyle nito. Ngunit ang mas nakakaagaw ng atensyon ni Don ay ang kakaibang ngiti nito. Isang ngiti na tila nangaakit kasabay ng kislap ng mga mata nito. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti lamang si Midnight. Ilang segundo itong natigilan at tinitigan si Don,
mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay may kakaibang kislap na nagbigay ng kaba sa kanyang dibdib. Well, that's one way to welcome me home. Should I expect more surprises from you? Tanong nito. Sir, I didn't mean to. Nauutal na sagot niya. Ngunit nilapitan siya ni Midnight. Sapat na upang maramdaman niya ang presensya nito. Relax, sweetheart. I know it was an accident, though I must admit, not the kind of first impression I was expecting, but interesting nonetheless. Sir, sorry po talaga. Hindi ko po talaga sinasadya. Uwi ka ni Don nang namumula ang pisngi. Hindi niya alam kung saan itatago ang sarili sa kahihiyan. Napangiti si Midnight habang nakatingin sa kanya, kaya agad siyang nag-iwas ng tingin. Naramdaman niya ang paglapit ni Midnight sa kanya, kaya ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Ngunit nangunot ang noo ni Don nang may maalala sa sinabi nito. Sweetheart, tinawag siyang gano'n ng binata? Ramdam niya ang pag-iinit ng mukha niya. Tumigil sa harap niya si Midnight. Sa kabang naramdaman niya ay tarantang muli siyang nagmop. Ramdam niyang hindi inaalis ni Midnight ang paningin sa kanya. Pigil ang hininga niya habang bahagyang lumapit ang mukha nito sa tainga niya. Tell me, do you always clean this thoroughly? Or I am just lucky today? Ganun po talaga ako maglinis. Sagot ni Don. Bahagyang nauutal pa. Pilit niyang iniiwasan ng binatang halos idikit na ang mukha sa kanya. I like that. A woman who pays attention to detail. Patuloy ni Midnight. Mas lalong nilalapit pa ang sarili sa kanya. Napangiwi si Don. Hindi alam ang gagawin. But tell me, do you always treat your guest with such unforgettable introductions? Bumagsak ang balikat niya, kaya bahagyang umatras siya palayo dito. Pasensya na nga po, hindi na po mauulit. Ngumiti si Midnight, sinunda ng mahinang tawa. Oh, I wouldn't mind if it did. Makes life interesting. Sorry na nga. Ngumuso siya at cute na tinignan nito. Lumaki ang ngiti nito. Bahagyang yumuko pa upang magpantay ang mukha nila. It's cute though. A beautiful woman like you, apologizing so sincerely. It's almost irresistible. Sir, I think I should finish cleaning. Pilit na iniiwas niya ang tingin sa mapanuksong mukha nito. Ngumiti si Midnight at dahan-dahang tumalikod upang maglakad patungo sa malaking bintana nito. You know, I like my room clean, but I like my companion even better. Maybe you could stay a little longer, Don. Nanlaki ang mata niya sa narinig at pakiramdam niya ay lalo siyang napaso sa titig nito. Talaga ngang playboy ito. Magaling itong mang-akit ng mga babae. Umiling-iling siya at inayos ang mga gamit panglinis. Sir, if you need anything, I'll just be outside. Akmang lalabas na siya ng matigil. Anything, ha? Binalingan siya nito. Careful with those words, sweetheart. I might take you seriously. Hindi na nakasagot si Don. Mabilis siyang lumabas ng kwarto nito. Hindi niya inaasahan na ang unang pagkikita nila ni Midnight ay magiging ganito. Hindi niya maiwasang mapasandal sa pinto ng kwarto. Pilit nilalabanan ng hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Ano ba yun? Bakit ba nadadala ka sa pangaakit niya doon? Huwag kang maniwala sa playboy na yun. Siguro, ikaw na naman ang target niya. Saad niya sa kanyang sarili. Simula nung araw na yun na hindi sinasadyang nabagsakan ni Don ng mop si Midnight, parang nagbago na ang takbo ng araw niya. Kahit sa kaunting galaw niya, nararamdaman niyang lagi siyang pinagmamasdan ni Midnight. Parang kahit anong gawin niya, maglinis, maglaba o magluto, hindi nito maiwasang sundan siya ng tingin. Ngunit siya ay pilit na umiiwas dito. Hindi niya gusto ang epekto ni Midnight sa kanya. Sa tuwing papalapit kasi ito'y parang tumitigil ang mundo niya. Ang tahimik niyang buhay ay ginugulo ng presensya ng lalaking to.
Isang araw habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa garden, biglang sumulpot si Midnight sa tabi niya. Hawak ang isang tasang kape. Good morning, sweetheart. Starting your day with flowers. Interesting choice. Napalingon si Don at napabuntong hininga. Good morning po, Sir Midnight. May kailangan po ba kayo? Tanong niya habang ibinabalik ang pansin sa ginagawa. Kailangan? Not really. I just thought you might want some coffee. Ani Midnight, at saka nilapag ang tasa sa mesa malapit sa kanya. Don't worry, I didn't put a gayuma there. Hindi naman po sa ganun. Sagot niya, sabay lapit para kunin ang baso. Baka isipin nito na pinaghihinalaan niya itong may nilagay doon. Ngunit natigilan siya nang mapansin niya ang mapanuksong ngiti sa mukha ni Midnight. Kaya't agad siyang umiwas ng tingin. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sa ginawa niya kasi ngayon, ay parang hindi niya makilala ang sarili. Kailan pa ba siya nahiya sa ibang tao? Don, you're too shy. Relax a bit. You're working too hard. Ani Midnight nang sumandal ito sa poste. Pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Trabaho ko po ang magtrabaho ng maayos. Kaya ako tinanggap ni Sir Cadence. Sagot niya saka umiwas ng tingin. Well, if you ask me, you deserve more than just being a maid. Malambing na sabi nito. Nilapit pa nito ang mukha sa kanya. Do you want to be my wife? I can arrange that right now. Nag-init ang pisngi ni Don at agad siyang umalis. Kunwari abala sa iba pang gawain. Magtatrabaho na po ko. Mahinang natawa si Midnight at naupo doon sa upuan. Talagang binantayan siya nito doon habang nagtatrabaho. Kinabukasan sa likod ng mansyon ay naroon si Don sa ilalim ng malaking puno. May hawak siyang makapal na accounting book at tahimik na nagbabasa. Dinala niya talaga iyon para habang nagtatrabaho siya dito ay pinag-aaralan niya ang itatayong business. Sa kabila ng trabaho bilang maid, hindi niya tinalikuran ang pangarap niyang magtayo ng sariling accounting firm. Kahit ilang minuto lang sa isang araw, naglalaan siya ng oras para magbasa at mag-aral. Well. What do we have here? Gulat na napalingon si Don at nakita si Midnight na nakatayo malapit sa kanya. May dalang bote ng tubig at nakangiti. Agad niyang isinara ang libro at tinago ito sa likod niya. Sir Midnight, may kailangan po ba kayo? Tanong niya. Pilit tinatago ang kaba sa boses niya. Why are you hiding it? Tanong ni Midnight, saka dahan-dahan na lumapit sa kanya. Are you reading something inappropriate? Let me see. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi po. Hindi naman bawal to. Pero wala pong importante dito. Come on, Don. Mas lalo pa itong lumapit sa kanya. Why so defensive? Show me. No, Sir Midnight. It's really nothing. Sabi ni Don saka tumayo. Hawak pa rin ang libro at pilit na iniiwas ang tingin. Ngunit mabilis na kumilos si Midnight. Tumalikod siya para umalis. Ngunit agad siyang na-corner ng binata sa ilalim ng puno. Sinandal siya nito sa puno. Ang isang kamay ay nasa baywang niya at ang isa ay nasa itaas ng ulo niya. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga mata nito ay may kung anong emosyon na hindi niya magawang basahin. Don. Mahina't malambing nitong tinawag ang pangalan niya. You can't run away from me forever. Sir Midnight, please lang po. I'm just working here. Hindi ako katulad ng ibang babae niyo. Bitawan niyo po ako. Saad niya. Pilit na umaalis doon, ngunit hindi siya binitawan nito. Tumaas ang sulok ng labi nito. Oh, and what exactly do you think my type is? Natigilan siya. Hindi ko alam. Inis na sabi niya. Pero siguradong hindi ako yon. Bitaw kasi. Sinubukan niyang itulak ito. Ngunit talagang ayaw siyang bitawan ni Midnight. Mahinang natawa si Midnight. Mas dinikit ang katawan sa kanya na kinalaki ng mata niya. Well, you're right about one thing. You're nothing like the others. You're special.
And I find that very, very intriguing. Hindi alam ni Don kung paano ito sasagutin. Ramdam niya ang init ng presensya ni Midnight at hindi niya mapigilang kabahan. Muli niyang itinulak ito gamit ang isang kamay dahil hawak pa rin ng isang kamay niya ang libro. Natatakot siyang baka marinig ni Midnight ang malakas na tibok ng puso niya. Sir Midnight, please, may trabaho pa po ako. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang marinig ang boses ni Lavender. Don Villegas, nasan ka na? Hinahanap na siya nito. Nanlaki ang mga mata niya. Binigay niya ang buong lakas para itulak si Midnight na nagpadala naman. Napalunok siya nang maramdaman ng paghaplos nito sa baywang niya. Mabilis niya itong tinalikuran. Walang lingon-lingon na naglakad palayo. Ngunit ramdam pa rin niya ang mainit na titig ni Midnight sa kanya. Habol niya ang hininga nang marating ang pwesto ni Lavender. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila na palayo. What happened to you? Nakataas ang kilay na tanong pa nito. Umiling siya at mas binilisan ang paglalakad. Wala, bilisan mo na lang maglakad. Huwag kang babagal-bagal. Mahinang saad niya. Nagkibit palikat lamang ito saka sinunod ang sinabi niya. Simula ng araw na yun, naging paulit-ulit ang ganitong eksena nila ni Midnight. Laging hinahanap siya nito upang kausapin, kulitin, biruin o kaya'y akitin. Ngunit sa bawat pagtatangka nito, lagi siyang umiiwas. Alam niyang delikado ang nararamdaman niya para sa binata. Kaya't pilit niyang nilalabanan ang bawat pagkakataong lumambot ang puso niya sa harap nito. Bagaman hindi lingid sa kaalaman ni Don, na alam ni Midnight ang binabasa niya, dahil minsan na rin itong nabasa iyon. Alam ni Midnight ang cover ng librong iyon. Tinignan niya ang cellphone at isang ideya ang naisip niya. Sa mga nakalipas na mga araw, alam niyang nagbabasa ng accounting book si Don. Investigate Don Villegas, are made here. Sabi niya sa kausap sa kapinatayang tawag. Madaling araw ay gising na si Midnight. Ngumisi siya habang hawak ang isang folder. Ang folder na naglalaman tungkol kay Don Villegas. Hindi niya inaasahan ang nabasa niya. Kaya pala nakikita niya itong nagbabasa ng mga accounting books. Not your average maid, ha? Bulong ni Midnight sa sarili habang sinasarado ang folder. Kinabukasan habang abala si Don sa pag-aayos ng sala, lumapit si Harmony sa kanya. Don, pinapatawag ka ni Sir Midnight sa opisina niya. Sabi nito habang nakataas ang kilay. Ano na namang ginawa mo? Akala ko ba umiiwas ka na? May ginawa ka ba? Ang aga-aga mo namang pinapatawag. Huwag kayong magjugjugan doon, hindi soundproof. Tinakpan ni Don ang bibig ng kaibigan saka luminga-linga sa paligid. Pinandilatan niya ito. Tumahimik ka nga. Anong jugjugan ka dyan? Yang bunganga mo. Papasakan ko ng hotdog na brown yan. Inis na saad niya saka ito binitiwan. Tumawa lang naman ito sa kanya. Hindi na nga, alis ka na. Baka magalit pa si Sir Midnight mo. Basta, sinasabi ko sa'yo, yang ungol mo. Saka ito tumakbo palayo, bago pa niya mahampas. Nakaupo si Midnight sa swivel chair nito, nakaharap sa malaking bintana. Ngunit agad na lumingon nang marinig ang pagkatok ni Don. Come in. Seryoso nitong sinabi, ngunit nakataas ang sulok ng labi nito. Pagpasok ni Don sa opisina ni Midnight, agad niyang naramdaman ang kaba. Sir Midnight, pinatawag niyo raw po ko. Tanong ni Don habang marahang isinara ang pinto. Tumayo si Midnight, hawak ang folder sa kamay nito. Lumapit ito sa maliit na sofa sa gitna ng opisina at umupo roon. Itinuon ang tingin kay Don. Sit down. Utos nito. Itinuro ang sofang nasa harap nito. Sumunod si Midnight. Naupo siya sa harap nito. Ramdam niyang malamig na pawis sa kanyang noo. Habang nakatitig si Midnight sa kanya, parang mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Don. Panimula ni Midnight, saka marahang inilapag ang folder sa mesa. Do you know what this is? Umiling siya. Hindi ko po alam, sir.
Lihim na napangisi si Midnight. Nang tingnan siya ni Don, ay pinilit niyang maging seryoso. Tinulak niya ang folder palapit kay Don. Open it. Anito. Dahan-dahang binuksan ni Don ang folder. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga dokumento. Lahat ng tungkol sa kanya ay naroon. Ang transcript niya nung college, ang PRCID bilang CPA, at pati ang ilang larawan niya mula sa dating trabaho niya. Paano niyo po nakuha to? Nanginginig na tanong niya. Don, I have my ways. Sagot ni Midnight nang tumayo sa harap niya. Nakapamulsa ito at nakatingin sa kanya ng diretso. I wanted to know more about you. And I found out, you're not just a maid. You're a certified public accountant. Impressive by the way. Hindi makapagsalita si Don. Hindi niya alam kung matatakot siya o ma-appreciate ang ginawa ni Midnight. Pero ramdam din niya ang takot dahil sa pagkakaalala niya ang sinabi niya kay Cadence noon na gusto niyang magtrabaho doon para sa kanyang pamilya. Sa katunayan ay wala naman siyang pamilya. Lumaki siya sa ampunan. May umampon man sa kanya, ngunit namatay ng high school siya. Kaya simula nun, siya nang nagpaaral sa kanyang sarili. Nagtatrabaho ng kung ano-ano para tustusan ang sarili. Ngayon, Dagdag ni Midnight. tell me the truth. Why are you here, working as a maid? Is this some sort of strategy? A quick way to earn money and then leave? Halos manlambot si Don sa kaba. Naghalo-halo ang iba't ibang rason sa isip niya. Baka isipin ni Midnight na oportunista siya. Baka paalisin siya dahil baka isiping hindi niya kayang magtagal. O baka iniisip nitong ginagamit lamang niya ang Oliveros para sa pansariling interes. Umiling-iling siya. Sir Midnight, hindi po yan ang dahilan kung bakit ako nagtrabaho dito. Mariing saad niya. Nawalan ako ng trabaho dahil nagsara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. At wala akong choice kundi tanggapin ang trabahong to para makapag-ipon. Gusto kong magkaroon ng accounting firm balang araw. Pero hindi yun madaling abutin. Totoong nagtatrabaho ko para makaipon. Pero habang tumatagal ako dito, parang ang hirap nang umalis dito. Pero pangarap ko din po ang pinag-uusapan natin. Tumahimik si Midnight. Pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Matagal bago ito nagsalita muli. So you're here because of necessity. Fair enough. Kung gusto niyo po akong paalisin. Biglang ngumiti si Midnight at iniangat ang kamay upang pigilan siya. Whoa, sweetheart. Who said anything about firing you? Nangunot ang noo niya. Pero akala ko po. Umiling si Midnight saka ito lumapit sa kanya. Tumigil ito sa harapan niya saka ito bahagyang yumuko. Sobrang lapit ng mukha nito sa mukha niya. Dahilan para matigilan siya at kabahan. Don, I don't want you to leave. In fact, tumigil ito saglit. Saka siya mapanuksong nginisihan. I have a better idea. Ano yun? Tanong niya. Ngumisi si Midnight. Mabilis itong kumilos. Hinawakan ito ang kamay niya. Saka marahan siyang hinila upang tumayo. Bago pa siya makapag-react, ay napaupo na siya sa kandungan ni Midnight. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Hindi agad nakakilos. Sir Midnight! Gulat na sigaw ni Don, habang pilit na umaalis doon. Ngunit hinawakan ni Midnight ang kanyang baywang upang pigilan siya. Relax, Don. Sabi ni Midnight. May kasamang lambing ngunit may kakaibang kaseryosohan sa boses nito. Listen to me carefully. Sir, hindi po ito tama. Shh! Putol ni Midnight. I want you to work for me, not as a maid, but as my personal assistant. Nanlaki lalo ang mga mata niya. Pilit itong tinignan. Personal assistant? Pero bakit po ako? Because you're smart, ambitious, and I see potential in you. Hindi mo kailangang magtagal bilang maid dito sa bahay. You're wasting your talent. Pero Sir Midnight, baka hindi ko po kayan. Don't underestimate yourself.
Sabi ni Midnight. Marahan ngunit may diin. Naramdaman niya ang pagpisil nito sa baywang niya, kaya bahagyang kumuyom ang kamay niya. I've seen your credentials. You're more than qualified. And honestly, I think you're the perfect fit. Bakit ako pa? Maraming mas magagaling na tao sa labas na. Because I trust you. Saad ni Midnight. Titig na titig sa kanya. And also, I like having you around. Nag-init ang pisngi ni Don sa huling sinabi nito. Sir Midnight, hindi po ako katulad ng ibang babae na nilalapitan niyo. Napangiti si Midnight. Tila lalo pang nangaasar. Oh, I know. That's why I find you fascinating. Sinubukan niyang tumayo, ngunit mahigpit pa rin ang hawak ni Midnight sa kanyang baywang. So what's your answer, Don? Will you take the job or not? Wala ba akong choice? Tanong niya. None. Sagot ni Midnight habang nakangisi. If you say no, I'll make your life here a living hell. But if you say yes, well, let's just say, I'll take very good care of you. Napabuntong hininga si Don. Sinimangutan ang binata. Wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ang alok nito. Sige na nga, tatanggapin ko na. Ngumiti si Midnight. Good girl. I'll make sure you won't regret it. Tinanggigilan nito ang ilong niya kaya inis niya itong tinampal. Oo na, bitawan mo na ako. Matigas na umiling si Midnight. Niyakap ang baywang niya at pinatong ang baba sa balikat niya. Ramdam niya ang ilong nitong dumikit sa leeg niya. Bahagyang nakiliti siya dahil sa kiliting dulot nun. You smell good. Bulong ni Midnight. Natigilan si Don. Ramdam niya ang pagtaas ng balahibo niya sa katawan. Napalunok tuloy siya. Inalis niya ang braso nito sa baywang niya at mabilis na tumayo mula dito. Aalis na ako, may trabaho pa ako. Namumulang umalis siya roon at hindi na nilingon si Midnight. Nakangiting sinundan naman ito ng tingin ni Midnight. You'll be mine soon, sweetheart. Mapapasakin ka rin. Wait for it. Ang dating tahimik niyang buhay bilang maid ay napalitan ng mas magulong araw bilang assistant ni Midnight. Sa sumunod na araw ay nagsimula siya bilang assistant nito. Ngunit sinabi niya sa binata na kapag Friday at Saturday ay magtatrabaho siya bilang maid, hindi bilang assistant nito. Pumayag naman ang binata sa gusto niya. Simula nang maging assistant ni Midnight, tila nag-iba ang mundo ni Don. Mula sa paglilinis ng mansyon, ngayon ay araw-araw na niyang kaharap ang problema, ang playboy niyang boss. Isang hapon habang abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa desk niya, pumasok si Midnight na nakangiti. May kasamang dalawang babaeng halatang modelo. Don, I'll be in my office. No calls unless it's urgent. Anunsyo ni Midnight bago inalalaya ng mga babae papasok sa kanyang opisina. Lumipas ang halos 3 oras, ngunit hindi pa rin lumalabas si Midnight at ang dalawang babaeng kasama nito sa kanyang private office. Nakaupo si Don sa kanyang mesa. Pilit binabaliwala ang malikot na imahinasyon. Pilit na binabaling niya ang atensyon sa trabaho. Ngunit hindi maitatanggi ang paminsang-minsang pagsulyap niya sa pintuan ng opisina. Don, coffee for 3. Utos ni Midnight mula sa intercom. Napairap si Don, ngunit agad na tumayo at naghanda ng kape. Sinamaan niya ng tingin ng mga kape. Ano ba tong pinasok ko? Assistant ba talaga to o tagapagtimpla ng kape para sa mga babae niya? Inis na saad niya. Napapikit si Don. Pilit na kinakalma ang sarili. Kumatok siya sa pinto at marahang binuksan niyon. Pagpasok niya ay nakita niyang magkadikitang 3 sa sopa. Pero ang ngiti sa labi ni Midnight ay tila mas malawak nang makita siya. Perfect timing. Anito habang iniabot ang tasa. Thank you, my efficient assistant. Walang imik niyang inilapag ang mga kape at mabilis na lumabas. Ngunit hindi niya maitatangging masama ang loob niya. Matapos ang halos 4 na oras, lumabas ang 2 babae. Binigyan siya ng mga ito ng isang ngisi
na nagpapahiwatig ng kung ano. Oh great! Akala yata nila sila ang boss dito. Bulong ni Don sa sarili at inirapan ng mga ito. Pagkalipas ng ilang araw, muling dumaan ang parehong eksenang yun. Ngunit sa pagkakataong to, napansin ni Midnight ang malamig na pakikitungo ni Don sa kanya. Hindi na siya nito kayang tignan sa mga mata. Panay ang iwas. Napangisi si Midnight saka lumabas. Nakapamulsang lumapit kay Don bitbit ang folder. Don. Tawag niya dito nang nakangiti. Hindi tumingin si Don at nagkunwaring abala sa kanyang computer. Yes sir. Malamig niyang sagot. Mas lalong napangiti si Midnight nang makita ang pagwawalang bahala ni Don. Kaya mas lumapit pa ito lalo at pinatong ang folder sa mesa ng dalaga. I need you to review these reports and make it quick. Pilyong saad ni Midnight. Sure. Sagot ni Don. Hindi pa rin tumitingin dito. Naiinis kapag nakikita ang mukha nito. Kaya kung maaari ay ayaw niya itong tignan. Tumayo si Midnight sa tabi ng mesa niya. Sinadyang idikit ang sarili upang makita ang reaksyon niya. Are you mad at me, Miss Assistant? Bakit naman po ako magagalit? Mabilis na tanong ni Don. Saka kinunutan ng noo ang lalaki. Because you've been avoiding me. Sagot ni Midnight habang nakatingin ng diretso sa kanya. I wonder why. Is it because of them? Hindi na napigilan ni Don ang sarili at malalim itong tinignan. Sir, may trabaho po ko at wala po akong pakialam sa ginagawa niyo sa opisina o kung sinong dinadala niyo rito. Nagtaas ng kilay si Midnight. Aliw na aliw talaga ito sa reaksyon ng dalaga. Really? Wala kang pakialam? Because to me, it feels like you're jealous. Napakunot ang noo ni Don at napatayo mula sa kanyang kinaupuan. Jealous? Bakit naman ako magsiselos? Hindi naman kita boyfriend, Sir Midnight. Napangiti si Midnight sa lakas ng boses niya. Relax, Don. I was just teasing you. Really, nothing happened between me and those girls. They're my friend's girlfriend. They're just helping me for something. Tinulungan siya ng mga itong pasilosin si Don at gumana naman. Pwes, hindi ako nakikipaglokohan dito. Wala akong pakialam sa kanila. Kung wala na kayong iutos, babalik na ako sa trabaho. Inis na saad niya takmang uupo muli. Ngunit bago pa siya makaupo, hinawakan ni Midnight ang kanyang baywang para idikit sa katawan nito. Wait. Seryoso na sabi nito. I'm sorry if I made you uncomfortable. I just find it amusing. You act so indifferent toward me. Hindi niya maiwasang hampasin ito sa dibdib. Wala siyang pakialam kung magalit ito dahil galit na rin siya. Sir, kung ganyan lang po ang gagawin niyo araw-araw, I might as well resign. Tumawa si Midnight. Parang natutuwa pa sa tapang niya. Lalo siyang hinapit nito. Resign? You're stuck with me, Miss Villegas. And besides, you're too good at your job to let go. You are mine. Dito ka lang sa akin. Ang sinabing iyon ni Midnight ay hindi na nawala sa isipan ni Don. Araw-araw yung bumabalik sa isipan niya, kaya natutulala na lamang siya. Mula nang tuluyang hindi pansinin ni Don si Midnight, parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Napansin ni Don na wala nang bisitang babae si Midnight sa opisina nitong mga nakaraang araw. Sa halip ay mas madalas na itong manatili sa opisina nito. Nakatuon sa trabaho, o kaya'y tahimik na nanonood habang may ginagawa siya. O kaya naman ay sa kanya lang ang atensyon nito. Lagi siyang kinukulit ni Midnight. Naiinis man siya pero nagugustuhan niya ang atensyon na binibigay nito. Don. Nakangusong tinignan siya ni Midnight. You know, you've been ignoring me a lot lately. It's starting to hurt my feelings. Napatingin si Don sa kanya. Sir Midnight, hindi po yun ang intensyon ko. Gusto ko lang pong gawin ng maayos ang trabaho ko. I see. Sagot ni Midnight, sabay lapit pa sa likuran niya. Bahagya nitong itinukod ang mga kamay sa desk niya.
dahilan upang magkalapit ang kanilang mga muka. But isn't it unfair that you work so hard, yet you don't give me even a little bit of attention? Sir, umayos ng upo si Don. Pilit na iniiwas ang tingin sa mukha ni Midnight na masyadong malapit sa kanya. Ngunit hindi nagpaawat si Midnight. You know, Don, I stopped bringing women here because I realize there's only one woman I want to see every day. Nanlaki ang mata ni Don sa sinabi nito. Sir Midnight, please, don't say things like that. Hindi po tama. Why not? Seryosong tanong ni Midnight. Ngunit naroon pa rin ang lambing sa boses nito. It's the truth. You're different, Don. You're not like anyone else I've ever met. Tumayo si Don. Hawak ang tasa ng kape upang umiwas sa sitwasyon. I'm just your assistant, Sir Midnight. Nothing more, nothing less. Ngumisi si Midnight. Tila natutuwa sa reaksyon niya. For now, maybe. But who knows what the future holds? Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Don sa desk niya para ituloy ang ginagawa. Ngunit hindi maalis sa isipan niya ang sinabi ni Midnight. Why does he have to be so persistent? Tanong niya sa sarili. Pilit na pinipigilan ng tumitibok na puso. Si Midnight naman ay nakangiti habang nakaupo sa kanyang desk. Alam niyang hindi pa handang aminin ni Don ang nararamdaman nito. Pero alam din niyang unti-unti nang bumibigay ang pader na itinayo nito. Pero sa nakalipas na mga araw, nagigising si Don ng hating gabi. Dahan-dahan siyang nagtutungo sa library. Minsang naabutan niya si Midnight sa library ng mansyon. Tahimik na nakaupo habang abala sa pagbabasa ng mga dokumento at pagpindot sa laptop nito. Tutok na tutok talaga ito sa ginagawa. Midnight? Tawag niya rito saka pumasok sa loob. Ito naman ang may gusto na tawagin ito sa pangalan nito. Kaya unti-unti na rin siyang nasanay. Agad na nilingon siya nito. Natigilan nang makita siya. Why are you still up, sweetheart? Come here. Dahan-dahan naman siyang lumapit dito. Nagising ako ulit. Ilang araw na kitang nakikitang nandito. Nakaawang kasi ang pinto kaya nakita kita dito. Kapag nagigising ako, tinitignan kita dito. Hindi mo napansin kasi tutok na tutok ka sa ginagawa mo. Sabi niya nang makalapit dito. Napakamot ito ng ulo. Hinawakan ang kamay niya at baywang. Saka siya inalalaya na maupo sa kandungan nito. It comes with a job. And with the expectation of my family. I don't want to fail. Expectations? Tanong ni Don. Hinarap ito. Napabuntong hininga si Midnight. Marahan na nilagay ang takas niyang buhok sa likod ng tenga niya. Everyone in my family is successful. My siblings, they've all achieved so much. I guess there's pressure to prove myself, to be better. Natahimik si Don. Nakatitig lamang siya kay Midnight. Humugot siya ng malalim na hininga at hinaplos ang mukha ng binata. You don't have to be better than them, Midnight. Sabi niya matapos ang ilang sandali. You're already successful in your own way. And if I may say so, you're doing a great job. Si Midnight naman ang natigilan at tumingin sa kanya. Coming from you, that means a lot, sweetheart. Natawa siya pero sumeryoso din. Hindi madali ang ginagawa mo. Hindi lahat kaya ang responsibilidad mo. Hindi naman kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba. You're already doing more than enough. Mahinahong sabi ni Don. Nagulat si Midnight sa sagot niya. You really think so? Yes. At kung hindi pa yun sapat para sa pamilya mo, hindi mo na problema yun. Makontento sila kung ano ang kaya mo. Tao ka rin naman na kailangan din ng pahinga. Hinaplos niya ang ilalim ng mata nito. May eyebag ka na. Hindi ka nagwapo. Nanlaki ang mata ni Midnight. Kinuha ang salamin sa cabinet. No way, sweetheart. No way. Guwapo pa rin ako kahit may eyebag ako. Napangiti si Don. Mabilis talagang madistract ito kapag mukha na nito ang pinag-uusapan. Tumayo siya at sinamaan ito ng tingin. Aalis na nga ako? But sweetheart,
Bawiin mo muna ang sinabi mo. Gwapo ko kahit may eyebag ako. Angal nito, ngunit inilingan niya ito. See you tomorrow. Good night. Mabilis niyang tinakbo ang pinto saka lumabas. Sweetheart! Rinig pa niyang sigaw nito. Napatampal ng noo si Don. Pakiramdam niya ay may nabulabog ito sa kalagitnaan ng gabi. Hindi na nagagwapuhan sa akin si Don. This is not right. Yun ang huling narinig niya bago tuluyang umalis doon. Lumipas ang buwan, marami nang nagbago sa pagitan nila ni Midnight. Kahit anong pagpipigil ni Don sa nararamdaman niya, ay mas lalo lamang itong lumalala. Hindi na niya napigilan pa sa huli. Mas naging mas close. Malapit sila ni Midnight sa isa't isa. Naging sweet pero hindi sila. Isang umaga nagkagulo sa opisina nang mabalitaan ni Midnight na may malaking kliyente silang nagbabalak umatras sa kontrata. Ang dahilan, isang issue sa accounting na umano'y hindi tugma sa mga legal na dokumento. Galit na pumasok si Midnight sa conference room kung saan naroon ang mga managers. What the hell happened? Malakas na tanong niya, dahilan upang mapayuko ang lahat. Sir, there seems to be an issue with the client's financial records. They're claiming discrepancies in the reports we sent. Paliwanag ng head ng accounting department. Bago pa magpatuloy ang pag-uusap nila, ay biglang pumasok si Don. Dala ang ilang mga documents. Tinaasan niya ng kilay si Midnight. Sir Midnight, I think I can help. Napalingon si Midnight kay Don. Halata sa mukha niya ang gulat sa biglang pagsulpot niya. Lumapit ito sa kanya at hinaplos ang noo niya. Sweetheart, why are you here? May lagnat ka pa. Midnight, tutulong ako. Saad niya rito. Buti na lang at tinext siya ng bagong kaibigan niya sa accounting department. Sweetheart, this is a serious matter. Are you sure you can handle it? Hindi ako papayag. May sakit ka pa. Pinutol niya ang sasabihin nito. Nilahad niya ang kamay niya. Give me the reports in 20 minutes. Saad ni Don. Napabuntong hininga si Midnight, walang nagawa. All right. Sagot ni Midnight. But if you need anything, let me know. Umupo si Don sa isa sa mga bakanting mesa. Inilapag ang mga documents at mabilis na sinuri ang mga ito. Tahimik ang lahat habang pinapanood siya. Si Midnight ay hindi maiwasang mapangalumbaba habang tinititigan si Don. Sweetheart, you look hot. Bulong ni Midnight na mas lalong nilapit ang mukha sa kanya. Sumimangot siya at tinulak ang mukha nito. Lumayo ka! Hindi ako makafocus. Sumunod naman agad si Midnight. Natatawang lumayo ito, muling nangalumbaba sa siya tinitigan. Found it! Saad ni Don, pagkatapos ng ilang minuto. Tumayo siya at tumingin kay Midnight. The issue isn't with our records. It's with the client's own accounting system. They've been misclassifying their expenses, which caused the discrepancy. Are you sure? Tanong ni Midnight. Lumapit sa kanya upang tignan ang documents. Yes, look here. Turo ni Don sa isang column ng figures. They recorded this as operational expenses, but they should be under capital expenditures. That's why the totals don't match. Nakangiting tumango si Midnight. Namamanghapang nakatitig sa kanya. You're incredible, sweetheart. Let's fix this. Agad na tinawagan ni Midnight ang kliyente para linawin ang issue, habang si Don ay naghanda ng revised reports. Pinalabas na ang mga managers, kaya silang dalawa na lang ang naroon. Habang kausap ang client, tumingin si Midnight kay Don at nginitian ito. You're saving my company, sweetheart. Bulong nito matapos ibaba ang tawag. Pero sa totoo'y ayos lang naman sa kanya ang mawala ng kliyente. Pero ayaw naman niyang masira ang pangalan sa problemang to. Just doing my job, Midnight. Saka anong halaga ng pagiging CPA ko kung hindi ko naman gagamitin yon, hindi ba? Sagot ni Don. Saka tinaas baba ang kilay. Inakbayan siya ni Midnight at hinagka ng sintido niya. If you weren't here, I don't know what to do. Masyado akong occupied dahil sa'yo. Hindi ako makafocus lalo na't alam kong may sakit ka.
Pero heto ka naman at pumunta pa rito. Ang dami mong sinasabi. Magta-thank you ka lang naman eh. Kailangan pa pala nating ipadala ang mga bagong report. Pag-iiba niya sa usapan. Tumawa si Midnight, tinaas ang baba niya para magkatitigan sila. Fine. But after this, you owe me a date. Date, ha? Tanong ni Don, halatang naguguluhan pa. Yes, date later. Ngumisi pa ito bago umalis. Consider it as my thank you. Sabi ni Midnight, sabay kindat sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Don. Kahit naman na ayaw niya, desisyon pa rin ito ang masusunod. Simula noon ay mas lalo pa yata silang naging malapit. Araw-araw ay nakikita ni Don ang paghanga sa mukha ng binata. Pero ang mas nakakagulat din ay ang araw-araw nitong pagbibigay sa kanya ng bulaklak. At alam niyang pinagchichismisan na sila sa kumpanya nito. Pero mukhang wala din itong pakialam. Kahit siya'y ganun, lalo na't hindi naman masama ang mga pinagsasabi nila. Mababait din ang empleyado ni Midnight. Sadyang chismosa lang talaga. Lagi din siyang tinatawagan ni Midnight kahit wala namang importanteng pag-uusapan. Kahit nasa labas lang siya ng opisina nito, ay tatawag pa ito oras-oras. Sweetheart, come here for a second. Muli na naman itong tumawag sa kanya. Pumasok si Don, may bahagyang inis pa sa muka. Midnight, kanina pa ako pabalik-balik dito. Ano na naman ba yun? Ngumiti si Midnight, ang ngiting nakapagpapakaba sa kanya. I just wanted to check if you're free later. Maybe we could have a dinner together. Na naman? Araw-araw na kaming nagdi-dinner. Hindi ba siya nagsasawa? Sa isip ni Don, umalis siya tumalikod. Pero bago pa siya makalayo, hinila siya ni Midnight pabalik sa kandungan nito. Midnight, ano ba? Asik ni Don. Pilit na tumayo ngunit mahigpit ang hawak ni Midnight sa kanyang baywang. You're always so uptight, Don. Relax a little. Sabi nito habang tinatanggal ang ilang buhok na natabing sa mukha niya. I just want to show you how much I appreciate you. Habang nasa kandungan ni Midnight, hindi niya napigilan na kabahan. Ramdam niya ang init ng katawan nito, lalo na't malapit ang mukha nila sa isa't isa. Midnight, please, sabi niya. Sinubukan na gumalaw. Ngunit ngumiti lamang si Midnight at bahagyang inilapit ang mukha niya. What's wrong, sweetheart? Ayaw mo bang makita kung gaano kita pinahahalagahan? Nag-angat siya ng tingin. Midnight, hindi ako tulad ng ibang babae mo. Alam mo yan. Minsan kasi hindi niya maiwasang mag-isip. Naiisip niya ang mga babaeng dinadala ni Midnight sa opisina nito. Magaganda at sexy. Anong laban niya sa mga yun? Tumawa si Midnight. I know, sweetheart. That's exactly why I'm so drawn to you. You're different, special. Bahagya siyang natigila ng maramdaman ang dahan-dahang paghaplos ni Midnight sa pisngi niya. You're blushing. Bulong ni Midnight. Natutuwa sa nakikitang reaksyon niya. Hindi totoo yan, sagot niya, at pilit na iniiwas ang muka. Pero bago pa siya makapagsalita, ay marahan siyang hinalikan ni Midnight sa labi. Marahan at mabilis. Tila tumigil ang mundo niya. Hindi alam kung paano magre-react sa ginawa nito. Relax, sabi nito. Ang mga matay puno ng lambing. I'll never hurt you, Don. You can trust me. Simula noon, ay tila hindi na mahihiwalay si Midnight kay Don. Lagi itong sumusunod sa kanya kahit saan man siya pumunta. Sa mga oras na nagtatrabaho siya, madalas itong nakaupo sa harapan ng mesa niya. Nagkukwento ng kung ano-anong bagay para lang magtagal ang pag-uusap nila. Midnight, I'm trying to work, sabi niya habang nagtatype sa laptop. Exactly why I'm here. Sagot ni Midnight nang nakangiti. To keep you company. Baka kasi sobrang stress ka. Napaisip na lang si Don. Mas lalo kung nai-stress kapag nandito ka. Really? But you're smiling right now. Sabi ni Midnight,
hindi talaga magpapatalo. Pinandilatan niya ito sa kainilingan. Pilit na pinipigilan ang ngiti. You're impossible. Nagkatinginan silang dalawa hanggang sa sabay na natawa. Isang hapon muling hinila ni Midnight si Don papunta sa opisina nito. Pagkapasok nila, hinila siya nito paupo sa kandungan nito. Midnight, ano na naman ba to? Ngumuso si Midnight, bahagyang sinubsob ang mukha sa leeg niya. I missed you. Bulong nito. Nang pumiglas siya at lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. I just needed to hold you for a bit. Ramdam ni Don ang tibok ng puso niya habang tinititigan si Midnight. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya nakaiwas sa nararamdaman niya. Midnight, bulong niya, sapat lang para marinig nito. Yes, sweetheart. Tanong ni Midnight. Magkalapit ang mukha nila, halos magdikit na ang mga labi nila. Sa halip na sumagot, marahan siyang tumayo mula sa kandungan nito at ngumiti. You're too much, Midnight. Pero thank you. Tumawa si Midnight, ngunit may lalim ang tingin sa kanya. Anytime, sweetheart. Just remember, I am here for you, always. Ngumiti siya. Nilapit niya ang mukha dito, na kinatigil ni Midnight. Pinatakan niya ng halik ang labi nito. Saka siya mabilis na lumabas ng opisina. Hanggang sa narinig niya ang sigaw nito, halatang masaya. Natawa si Don, nakangiting tinapos ang trabaho. Halos mapuno na ang mesa ni Don sa dami ng mga bulaklak na binibigay ni Midnight araw-araw. Naibigay na nga niya sa mga empleyado ang ibang bulaklak. Huwag lang mapuno ang mesa niya. Ngunit heto na naman at nagbigay na naman si Midnight. Hindi sila makapaniwala na ang sikat na media mogul na si Midnight Oliveros ay nagpapakita ng ganitong klaseng effort para lang sa kanya. Midnight, this is too much. Sabi ni Don habang nakatingin sa mga bouquet na nasa mesa niya. I don't even know where to put all of this. Ngumiti si Midnight habang nakasandal sa pintuan ng opisina nito at nakatingin sa kanya. Don, flowers are not enough to show you how much I appreciate you. Would you prefer chocolates next time? Hindi rin. Umiling siya at bahagyang ngumuso. Save your money for something more practical, Midnight. Lumapit ito sa kanya. Iniikot ang upuan niya para mapaharap dito. You're worth every single penny, sweetheart. Sabi nito habang nakatitig sa mga mata niya. Lumakas ang tibok ng puso niya. Ngumiti siya at bahagyang tumayo. Pinalibot ang mga braso sa leeg ni Midnight. Pinatakan niya ng halik ang labi nito. Lalayo na siya nang ipalibot ni Midnight ang braso sa baywang niya. Mas lalo siyang hinapit at tinugo ng halik niya. Nang sumunod na araw, habang nagtatype siya ng report, nang biglang lumapit si Midnight. Mula sa likod ay naglagay ito ng isang maliit na vase na may isang pulang rosas sa kanyang mesa. Midnight? Nakangiwing saad niya nang itigil niya ang ginagawa. I told you, no more flowers. But this one is special. Sagot ni Midnight saka umupo sa tabi niya. Last week ay naglagay ito ng isang upuan doon. I picked it myself this morning. Napangiti siya. Pilit na hindi nagpapahalata ng kilig. You? Picking flowers? Hindi bagay sa image mo bilang playboy billionaire. Hey. Nakangusong asik nito. I can be sweet if I want to. And I change now. Iiling-iling na nagpatuloy si Don sa pag-type. Pilit na hindi tinitignan si Midnight. Ngunit hinila ni Midnight ang upuan niya para mas lalong lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya saka pinatong ang baba sa balikat niya. Midnight, ano na naman? Wala ka bang trabaho? Ang dami kayang files doon sa mesa mo. Bumalik ka doon at... Tanong ni Midnight nag-aalangan. I just missed you. Let's date again tomorrow. I missed eating you. I mean, eating with you. Sinamaan niya ito ng tingin kaya iniba ang sinabi. Baliw lang. Napailing siya. Simula nang sumasabay na siya sa mga ginagawa nito,
ay mas naging vocal na ito sa nararamdaman nito. Mas naging sweet. Binibigyan ng mga gusto niya. Ini-spoiled siya nito. Pagkatapos ng mahabang araw, habang nag-aayos si Dawn ng mga gamit niya, bigla siyang tinawag ni Midnight mula sa opisina nito. Sweetheart, can you come here for a second? Pagpasok niya ay nakita niya si Midnight na nakaupo sa malaking leather chair nito. Mukhang kalmado, ngunit may kakaibang ngiti sa labi nito. Alam niyang may pinaplano na naman ito. Yes, Midnight Oliveros. Tanong niya habang nakatayo pa rin sa pintuan. Come here. Tinuro nito ang lugar sa tabi nito. I need your opinion on something. Nag-aalangan man, lumapit siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay hinila na siya ni Midnight paupo sa kandungan nito. Midnight, ano ba? Protesta niya, ngunit hindi na siya nakapiglas pa. You've been working so hard. Bulong ni Midnight sa tenga niya. Take a break with me. Ayoko, may trabaho pa ako. Hindi tama ang ginagawa mong to sa office. Maghintay ka sa bahay. Sabi niya, pilit na umaalis doon. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Midnight sa baywang niya. This is right, sweetheart. Sagot ni Midnight. Ngumiti nang inilapit ang mukha sa kanya. Besides, don't you enjoy being this close to me? Namula siya. Hindi niya alam ang isasagot. Ngunit bago pa siya makapag-react, marahang hinalikan siya ni Midnight sa pisngi, papunta sa gilid ng labi niya. Dahan-dahan ngunit puno ng lambing. Midnight, bulong niya. Ramdam niyang nanginginig na boses. I like you, Dawn. Amin ni Midnight habang nakatingin sa kanya. And I will do everything to make you like me back. Tahimik si Dawn. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Ngunit sa kabila ng kaba niya, hindi niya maitatanggi ang kakaibang kaligayahan na nararamdaman niya sa mga sandaling yun. Hindi ako katulad ng mga babaeng nakasanayan mo, sagot niya. Good. Sabi ni Midnight. May pagpisil pa sa baywang niya. Because I don't want them, I want you. Bago pa tumulo ang luha sa mga mata niya, ay niyakap niya na si Midnight. Pinalibot niya ang braso sa leeg nito at sinubsob ang muka sa leeg. Nanatili sila sa ganoong pwesto. Dahil ayaw naman siyang paalisin ito, ay nanatili siya doon habang nagtatrabaho ito. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging sweet at clingy si Midnight kay Dawn. Kung dati ay pambababae lang si Midnight, ngayon ay mas nakatuon na ang mundo nito kay Dawn. Sa opisina man o sa mansyon, hindi mawawala ang mga maliit na kilos ni Midnight upang ipakita ang nararamdaman nito. Kaya hindi makapaniwala si Dawn na siyang magugustuhan ng isang Midnight Oliveros. Nagulat din si Harmony at ang mga kaibigan niyang maid sa pinapakitang kaswitan ni Midnight. Mabilis ang takbo ng araw para kay Dawn. Hindi siya makapaniwala na magtatagal siya ng ilang buwan doon. Ang sabi niya ay mag-iipon lamang siya at aalis doon, pero habang tumatagal ay mas nagugustuhan niya na ang manatili. Ngayon ay day off niya, kaya nanatili lamang siya sa mansyon. Si Midnight ay nasa opisina nito sa mansyon. Nang sabihin niyang sa mansyon lamang siya nag-day off, ay doon na ito nagtrabaho. Why don't you cut your hair? It's long now. I like your short hair, Dawn. Nakangusong saad ni Cadence. Kasama niya si Cadence at Harmony sa oras na yon. Nasa garden sila sa likod bahay at nagbobonding. Ginagawa nilang tumambay doon kapag day off. Maganda pa rin naman ako kahit mahaba ang buhok ko, no? Nakangising saad niya. Hambog talaga tong CPA natin, Cadence. Itapon ko na kaya to. Nakangiwi naman si Harmony habang nakatingin sa kanya. Napataas ang kilay ni Cadence. Halatang nagulat din. Wait, really? You're a CPA doon? Tapos maid ka dito? Ano naman? Ang importante matino ang trabahong to. Magulat ka kung pumasok akong budol-budol gang. Inirapan niya ito. Natawa ang dalawa. Pero bakit ka humantong sa pagiging maid? Pagod ka na bang maging CPA? Sinamaan niya ito ng tingin.
Sumara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Natigilan si Cadence. Napakamot ng ulo. But you know what? Nabalitaan ko kay Kuya Storm na may accounting firm na pinasara si Kuya Midnight kasi may balak siyang gawing subsidiary yung kumpanya para sa expansion ng Oliveros Enterprises. Napahinto si Don. Dahan-dahan na kumunot ang ulo niya. Accounting firm? Tanong niya. Anong pangalan ng kumpanya? Oh, yung M&R Accounting Solutions. Ang alam ko si Midnight talaga ang may-ari nun. Kaso may plano siyang gawing financial tech hub, kaya tuluyang pinasara. Saad ni Cadence. Hindi napansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Don. Hindi nakapagsalita si Don. Alam niya ang pangalang yun. Yun ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya noon. Kung saan siya naglaan ng maraming taon ng kanyang buhay. Dahil sa biglaang pagsasara nun, parang gumuho ang mundo niya. At ngayon ay nalaman niyang ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, ang taong unti-unti niyang minahal, ang siyang dahilan ng lahat ng yun. Pagkatapos ng pag-uusap nila, dumiretso si Don sa opisina ni Midnight sa mansyon. Pinihit niya ang pinto ng hindi kumakatok, dahilan upang magulat si Midnight na abala sa pagbabasa ng mga papeles nito. Sweetheart, tanong ni Midnight. Malambing siyang tinignan. What's wrong? You seem upset. Did you own M&R Accounting Solutions? Diretsong tanong niya. Ramdam niya ang paninikip ng dibdib. Takot na baka kung ano ang magawa. Napabuntong hininga si Midnight at isinara ang hawak na papeles. Yes, I did. Bakit mo naman biglang natanong? Napalunok si Don. Pilit pinipigilan ng luha. Because I work there, Midnight. Doon ako nagtrabaho ng maraming taon. Doon ko inalay ang oras ko para makabuo ng career. At ikaw pa lang dahilan kung bakit bigla yung nagsara. Natahimik si Midnight. Kitang-kita niya sa mukha nito ang gulat at pag-aalala. Don, I didn't know. I swear, I had no idea you work there. Does it matter? Sagot ni Don. Halos masigawan na ito. You closed it without even thinking about the people who depended on it. Do you have any idea how hard was it for me after that? Tumayo si Midnight at lumapit sa kanya. Pilit nitong hinawakan ng mga kamay niya. Ngunit umiwas siya. Don, please, let me explain. Pakiusap nito. Explain what? Tanong ni Midnight. Tinalikuran nito saka pinunasan ang kanyang mga luha. There's nothing to explain, Midnight. I thought you were different. Pero pareho ka rin pala ng ibang tao. Walang pakialam sa kung sino ang masasaktan. Basta makuha at magawa ang gusto mo. Don, don't do this. Saad ni Midnight. Hinabol siya at hinila paharap. Please, don't leave. I swear I didn't know. If I did, I wouldn't have done things differently. Tinignan niya ito. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Bakit? Ano bang magbabago kung alam mo? Walang magbabago, Midnight. Let me make it up to you. Pero hindi ba kung hindi ko ginawa yon, hindi kita makikilala. Because of what I did, I met you, sweetheart. Please. Pagsusumamong saad ni Midnight, nahihimigan niya ang pagtataranta sa boses nito. I'll do anything, Don. Just don't leave me. Hindi ito tungkol sa kung ano ang kaya mong ibigay, Midnight. Sagot ni Don. And how do you plan to do that, Midnight? Wala kang magagawa para maibalik ang lahat. Hinila siya ni Midnight papalapit at tinignan siya sa mga mata. I can't change the past, but I can change your future. Let me help you achieve your dreams, Don. Please don't leave. Nanatiling tahimik si Don, halatang naguguluhan. Alam niyang galit siya kay Midnight, ngunit hindi niya maitatangging may bahagi ng puso niya ang gustong magtiwala muli dito. Give me a chance. Bulong ni Midnight halos pakiusap na. Napayuko si Don. Pilit nilalabanan ang damdaming nagsusumigaw sa kanya. I'll think about it. Mahinang sagot niya bago lumakad palayo. Naiwan si Midnight sa office nito. Pinagmamasda ng papalayong si Don. Don! Malakas na tawag ni Midnight.
Ngunit hindi na siya lumingon. Hinabol siya nito at hinawakan sa braso. Please, makinig ka muna. Pinilit ni Don na kumawala. Ano pa bang gusto mong sabihin, Midnight? Hindi binitiwan ni Midnight ang braso niya. I know I hurt you. Alam kong mali ako. Pero please, pakinggan mo naman ako kahit ngayon lang. Tumigil si Don at huminga ng malalim. Fine. Ano pang sasabihin mo? Hinawakan ni Midnight ang magkabilang balikat niya. Hindi ko alam kung paano to sisimulan. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko ginusto ang mga nangyari nun. It was a decision I made out of necessity. Pero ngayon ko lang na-realize na bawat desisyon ko, may mga tao kong nasaktan at isa ka na ron. Napuno ng luha ang mga mata ni Don, pero hindi siya sumagot. Don, Dagdag ni Midnight. simula nang dumating ka sa buhay ko, lahat nag-iba. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi lang pera at negosyo ang mahalaga. You made me see what I was missing in life. Midnight. Mahinang sambit ni Don. Nagpatuloy si Midnight. I'm sorry. I'm sorry for everything. Hindi ko alam na ang mga desisyon ko noon ay magiging dahilan ng pagkasira ng pangarap mo. Kitang-kita niya na seryoso ito, kaya hindi niya napigilan ang sarili. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi mo lang ba ito ginagawa para pigilan ako sa pag-alis? Umiling ito. I'm not just saying this. I mean it, Don. Mahal na mahal kita. Nanlaki ang mata niya sa narinig. What did you say? Mahal kita. Ulit ni Midnight. Hindi ko na kaya pang itago. Hindi ka lang basta assistant o maid dito. You mean so much to me, sweetheart. Natigilan si Don. Pero sa kabila ng pagdududa niya, ramdam niya na seryoso ito sa bawat salitang binitiwan nito. Naiiyak na bumuntong hininga siya. Midnight, inaamin kong mahal din kita. Kahit iwasan o sungitan pa kita, hindi ko maipagkakailayon. Nakalimutan na niya ang pinag-aawayan nila kanina. Napangiti si Midnight. Namumula na ang mga mata. Is that true? You love me too? Tumango siya at pinupunasan ng mga luhang bumabagsak sa kanyang pisngi. Oo, mahal kita. At siguro kaya ako sobrang nasaktan ay dahil ikaw pa mismo ang gumawa ng bagay na ikakawasak ng pangarap ko. Lumapit si Midnight. Marahang hinila si Don para mayakap ito. I promise. Babawi ako sa'yo. I'll do everything to make you happy. I'll support your dreams, Don. I swear. Habang yakap-yakap siya, marahang iniangat ni Midnight ang kanyang muka. Can I kiss you? Tanong nito. Tumingin si Don sa kanya. Napapangiti kahit umiiyak. Bakit mo pa itatanong kung nagawa na natin yan? Napatawa ito at marahang hinalikan siya. Malambing at puno ng pagmamahalang halik na yon. Parang binubura nun lahat ng sakit at hinanakit niya. Pagkatapos ng halik, magkadikit pa rin ang noo nila. You're mine now. Bulong ni Midnight. Ngumiti si Don. I guess I am. Pero tandaan mo, Midnight, hindi mo na pwedeng sirain ang tiwala ko. Never. Sagot ni Midnight. I'll spend the rest of my life proving that to you. I love you, sweetheart. Ngumiti siya at tumango. I love you so much, Midnight Oliveros. Lumipas ang ilang buwan nang magplano si Don at Midnight ng kasal. Naging magarbo ang kasal nila. Tulad ng sinabi ni Midnight, ay tutuparin ito ang pangarap ni Don. Ang accounting firm na pinasara niya ay inayos niya. At yun ang niregalo niya sa asawa sa kasal nila. Pinangalan ng kumpanya kay Don at ito nang nagmamay-ari nun. Naging masaya ang buhay nila lalo na nang binayaan sila ng magandang anak na babae. Mommy, I want to play first, please. Ani Katana, ang 5 taong gulang na anak nila, habang hinihila ang kamay ni Don papunta sa play area. Pumunta sila sa mall para magbonding bilang pamilya. Ngunit tila may hindi mapagkasunduan ng mag-ina. Umiling si Don. No, Katana, kakain muna tayo. Gutom na ako at ang daddy mo.
Napabuntong hininga ang bata at tumingala kay Midnight. Para bang humihingi ng tulong. Daddy, tell mommy I want to play. Napakamot ng ulo si Midnight at yumuko upang kausapin si Katana. Sweetheart, listen to your mommy. Let's eat first. Then you can play all you want. Pero daddy, I am not hungry yet. Ani ng anak at pinadyak pa ang paa. Katana! Matigas na saad ni Don. Nakapamaywang na habang nakatingin sa anak. Hindi pwedeng maglaro ng gutom. Manghihina ka. Saka hindi tayo aalis hanggat hindi mo inuubos ang pagkain mo. Napangiwi si Katana at tumitig kay Don ng may pagtatampo. But I'll eat later, mommy. Promise. Nakatayo si Midnight sa tabi. Palipat-lipat ang tingin sa mag-ina niyang mahinahong nagdedebate. Bagsak ang balikat niya. Para bang napagod sa kakaisip ng solusyon. Don, maybe we can. Simula ni Midnight. Ngunit sabay siyang inirapan ng dalawa. No, Midnight. Sabi ni Don sabay harap kay Katana. We eat first. Daddy, you don't understand. Singit ni Katana halatang dismayado. Napanganga si Midnight at natampal ang noo. Ang hirap niyong kausap na mag-ina. Napangiti si Don nang makita ang ekspresyon ni Midnight. Lumuhod siya sa harap ni Katana, hawak ang balikat ng anak. Okay, sweetheart. How about this? Kung kakain ka ngayon after lunch, pwede ka nang maglaro hanggat magsawa ka, deal? Napaisip naman ang anak. How about I play for 5 minutes now, then eat? Napatawa si Midnight at tumayo sa gitna nila. Katana, your mommy has a point. Mag-e-enjoy ka sa paglalaro kung busog ka. Ngumiti si Don at sumang-ayon. Oo nga, ayaw mo namang magutom habang naglalaro, hindi ba? Nag-isip ng malalim si Katana bago tumango. Fine, but mommy, I want spaghetti and chicken, okay? Napatawa si Don at niyakap ang anak. Of course, sweetheart. Anything for you. Daddy, ikaw din. You'll eat spaghetti with me, right? Tanong ni Katana kay Midnight na agad namang tumango. Of course, sweetheart. Habang naghihintay ng pagkain sa Jollibee, masaya silang nagkwentuhan tungkol sa mga plano nila pagkatapos kumain. Kitang-kita ni Midnight ang saya sa mga mata ng kanyang mag-ina. At sa kabila ng maliit na pagtatalo kanina, naisip niyang hindi niya ipagpapalit ang mga ganitong sandali sa kahit na anong yaman sa mundo. Sa huli, ang importante ay ang pagmamahal at pagtanggap sa isa't isa bilang isang pamilya. Wakas. Nawala ng trabaho ang dalagang si Don matapos magsara ang kumpanya.